Maaaring hindi na matanggal sa aking alaala ang araw na iyon. Habang ipinagdiriwang ng aking anak na si Sofia de la Cruz ang pinakamagastos na kasal sa buong lungsod nang hindi man lang ako iniimbitahan, palihim naman akong naging multimilyonaryo. Noong gabing ding iyon, nagdesisyon ako na hindi ko nasasabihin pa sa kanya ang tungkol dito. Ito ang naging simula ng pinakakagimbal-gimbal na wakas sa aming kwento. Kung gusto mong malaman ang huling bahagi nito, mag-subscribe ka na dahil ang susunod na mangyayari ay tiyak na hahalinhan mo. Pagkatapos ng 37 desperadong tawag mula kay Sofia sa loob lamang ng 3 araw, alam kong tama ang naging desisyon ko. Ngunit upang lubos mong maunawaan kung bakit ang desisyong ito ang nagpabago sa aking buhay magpakailanman, kailangan ko munang ikuwento sa iyo kung paano ako humantong sa puntong iyon. Nagsimula ang lahat eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas, isang Sabado na hinding-hindi ko malilimutan. 3:47 ng hapon nang matanggap ko ang tawag na pumunit sa aking kaluluwa. Ano bang sinasabi mo, anak? Tanong ko, habang pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo. Ako ang kaisa-isa mong pamilya. Kasi, alam mo na tay, iba ang mga inaasahan ng pamilya ni Richard. Napakagarbo ng kasal at nawala ang kanyang boses, ngunit malinaw ang mensahe. Ikinahihiya ako ng aking anak. Sa loob ng maraming taon, ipinagkamali ko ang pagiging ginagamit sa pagiging minamahal. Sa loob ng maraming taon, nagbayad ako para sa pagmamahal na dapat sana ay ibinigay ng libre. Ngunit ng gabing iyon, habang nakababa ang telepono sa aking nanginginig na kamay, may isang bagay sa loob ko ang tuluyan ng nabasag. Pagkalipas ng 2 oras, tumunog muli ang aking telepono. Si Ataywar Morales ito, ang aking abogado, na may boses na halos hindi na mapigilan ang emosyon. Ginoong De La Cruz, kailangan ko po kayong pumunta agad sa aking opisina. May kinalaman po ito sa mana mula sa inyong Tito Roberto sa Amerika. Isa po itong pambihirang bagay. Nang makarating ako sa kanyang opisina, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpabago sa aking buhay. Ginoong De La Cruz, minana niyo po ang halagang PHP 750 milyong piso. Sa sandaling iyon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Hindi ko sasabihin sa kanya, wala akong sasabihin. Ang sumunod na 3 araw ay ang pinakamaliwanag na mga sandali ng aking pagkatao. Habang ipinagdiriwang ni Sofia ang kanyang pangarap na kasal sa pinaka-eksklusibong venue sa lungsod, ako ay nasa bahay na nag-iisa, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan sa loob. Doon ko sinimulan ang isang bagay na hindi ko pa nagawa, ang isang tunay na imbentaryo ng aming relasyon. Kinuha ko ang lahat ng resibo, lahat ng bank transfer, lahat ng patunay sa loob ng huling 5 taon. Ang halaga ay nagpatigil sa aking hininga. Gumastos ako ng mahigit PHP 10 milyong piso para sa kanya. Ang kanyang kondo, ang kanyang sasakyan, ang kanyang kasal, ang kanyang mga luho, lahat ay binayaran ko. Habang tinatrato niya ako na parang isa lamang akong nakakainis na obligasyon. Naalala ko ang lahat ng beses na kinansela ko ang aking mga plano para lang maging available para sa kanya. Ang lahat ng beses na nag-overtime ako para tustusan ang kanyang mga gastusin. Ang lahat ng beses na nakaramdam ako ng kalungkutan sa mahahalagang okasyon dahil masyado siyang abala para bumisita. Sa pangatlong araw pagkatapos ng kanyang kasal, habang inaayos ko ang mga dokumentong ito sa aking mesa, narinig ko ang desperadong katok sa aking pinto na para bang nakasalalay doon ang kanyang buhay. Nang buksan ko, nandoon si Sofia na may namamaga ang mga mata sa kaiiyak, magulo ang buhok, at sa kanyang nanginginig na mga kamay ay isang dilaw na sobre na agad kong nakilala. "Tay," sabi niya na may basag na boses, "kailangan nating mag-usap agad." Ngunit nagbago na ako. Hindi na ako ang lalaking desperadong naghahangad ng kanyang approval na naging ako sa loob ng maraming taon. Ngayon, ako ay isang taong nakakakilala sa sarili niyang halaga, isang taong natutong mas mahalaga ang self-love kaysa sa anumang relasyon na nagpapababa sa iyo. "Pumasok ka," sabi ko ng kalmado. Alam kong ang susunod na mangyayari ang siyang magde-define sa aming relasyon magpakailanman. Ang dilaw na sobreng iyon ay may lamang isang bagay na magpapabago sa lahat, sa pagitan namin.
Isang bagay na magpapaintindi sa akin na minsan, ang pananahimik ang pinakamakapangyarihang sagot na maaari mong ibigay. Upang lubos na maunawaan kung bakit dumating ang manang iyon sa tamang-tamang pagkakataon, kailangan kong ibalik ka sa nakaraan, sa mga taon kung saan nagsimula ang lahat. 8 taong gulang pa lamang si Sofia nang magdesisyon ang kanyang ina, na ang pagiging asawa at ina ay hindi tugma sa kanyang mga pangarap ng kalayaan. Isang umaga, wala na lang siya. Nag-iwan lamang ng isang note sa mesa ng kusina. Hindi ko na kaya. Alagaan mo siya ng mabuti. Naiwan akong mag-isa kasama ang isang batang umiiyak gabi-gabi at nagtatanong kung nasaan ang kanyang mama. Nagtatrabaho ako bilang konduktor, accountant, sa isang maliit na kumpanya na sapat lamang ang kinikita para sa aming modest na 2 silid na apartment. Ngunit mula sa unang araw na iyon, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi mararamdaman ni Sofia na may kulang sa kanya. Ang mga unang taon ay ang pinakamahirap sa pananalapi, ngunit ito rin ang pinakamaganda sa emosyonal. Si Sofia ang aking laging kasama. Pumupunta kami sa parke tuwing linggo. Nagluluto kami ng magkasama tuwing weekend. At sa gabi ay binabasahan ko siya ng mga kwento hanggang sa makatulog siya. Tay, ikaw ang hero ko, sasabihin niya habang mahigpit na yumayakap sa akin. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Nang siya ay mag-15 taong gulang, nagsimulang magbago ang mga bagay ng paunti-unti. Ang kanyang mga kaklase sa pribadong paaralan kung saan nagawa ko siyang ipasok sa matinding pagsisikap ay may mga magulang na mayayaman, magagarang bahay at imported na sasakyan. Nagsimulang makaramdam si Sofia ng pagkakaiba at ako, nang hindi ko namamalayan, ay nagsimulang puna ng pagkakaibang iyon ng pera na wala naman ako. Kumuha ako ng pangalawang trabaho tuwing weekend, nagtuturo ng mathematics sa mga estudyante sa kolehiyo. Bawat sentimong sobra ay dumidiretso sa mga luho ni Sofia. Ang mamahaling damit na gusto niya, ang pinakabagong modelo ng telepono, ang magagastos na gimmick kasama ang kanyang mga kaibigan. Nananatili akong namumuhay sa pinakakaunting kailangan, ngunit nasa kanya ang lahat ng hilingin niya. Sa kanyang high school at college na mga taon, nagtrabaho ako ng hanggang 18 oras araw-araw. Habang nagpapahinga ang ibang mga ama, ako ay naghahanda ng income tax returns para sa mga pribadong kliyente hanggang hating gabi. Nagsimulang humina ang aking kalusugan, ngunit sa tuwing nakikita ko ang ngiti ni Sofia, kapag iniaabot ko sa kanya ang isang bagong bagay, pakiramdam ko ay sulit ang lahat. Sa kanyang mga taon sa universidad, dumami ng dumami ang mga gastusin. Hindi lang tuition, kundi pati na rin ang mga imported na libro, ang palagiang paggala, ang damit para makasabay sa kanyang mga kaklase na mayayaman, ang sasakyan na kailangan niya para hindi siya makaramdam ng pagiging mas mababa. Bawat buwan, inililipat ko sa kanyang bank account ang halos lahat ng aking sweldo habang ako ay nabubuhay sa instant noodles at matabang na kape. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang sakripisyong pinansyal, kundi ang unti-unting pagbabago ng aming relasyon. Ang mga tawag araw-araw ay naging lingguhan, pagkatapos ay buwanan. Ang pagdalaw sa bahay ay dumalang hanggang sa maging sporadic na lamang, kadalasan kapag may kailangan siyang biglaan, pera para sa isang biyahe, tulong sa isang hindi inaasahang gastusin, o simpleng isang taong mag-aayos ng mga problemang siya mismo ang gumawa. Ang mga formal na pagpapakilala sa pamilya ay lubhang nakakahiya. Naaalala ko pa ang unang hapunan sa bahay ng mga magulang ni Richard. Hiniling ni Sofia na bumili ako ng bagong damit dahil hindi raw angkop ang suot ko. Ginastos ko ang katumbas ng isang buwang pagkain para sa damit na iyon na isang beses ko lang isinuot. Sa hapunan, ipinakilala niya lang ako bilang aking tatay nang hindi man lang binabanggit ang mga sakripisyo na ginawa ko para sa kanya, nang hindi man lang binabanggit ang walang kondisyong pagmamahal na palagi kong ibinibigay. Nang gabing iyon, habang pauwi ako sakay ng pampublikong bus dahil wala akong pera para sa taxi, naintindihan ko na nawala ko na ang aking anak bago pa man siya tuluyang umalis. Nawala ko siya noong araw na nagdesisyon ako
na mas madaling bilhin ang kanyang pagmamahal kaysa turuan siyang pahalagahan ang tunay na pagmamahal. Ang huling 2 taon bago ang kanilang kasal ay isang palagiang parada ng lalong nagiging maluho at magastos na pamumuhay. Ang bagong apartment na kailangan niya para makasama si Richard, ganap na pinalamutian gamit ang aking pera. Ang pinakabagong modelo ng sasakyan na kailangan daw niya para sa kanyang bagong posisyon sa lipunan. Ang magagastos na biyahe na dinodokumento niya sa social media habang ako ay nagtatrabaho ng extra shifts para bayaran ang mga ito. Bawat bank transfer ay sinasamahan ng mas kaunting pasasalamat at mas maraming pag-uutos. Tay, kailangan na agad ang naging paborito niyang linya. Hindi ito kailanman naging salamat tay o kumusta ka tay. Palagi itong isang agarang pangangailangan na dapat kong solusyonan. Ang pagpaplano ng kanilang kasal ang pinakatuktok ng lahat. Gumastos ako ng PHP 2 milyong piso para sa isang selebrasyon kung saan hindi ako welcome. Nagbayad ako para sa mga bulaklak na hindi ko makikita, para sa musikang hindi ko maririnig, para sa pagkain na hindi ko matitikman, para akong nagpondo sa sarili kong kahihiyan. Ngunit noong Sabadong iyon, nang sabihin niya sa akin na hindi ako kwalipikado bilang malapit na pamilya, may isang bagay sa loob ko, ang tuluyan ng nagising. Sa unang pagkakataon sa loob ng 21 taon, tinanong ko ang sarili ko. Kailan ba huling tinanong ni Sofia kung kumusta ako? Kailan ba siya huling nag-alala tungkol sa aking kalusugan, sa aking kaligayahan, sa aking mga pangarap? Ang sagot ay, nakakatakot. Kailanman. Ang mga pagbabago ay nagsimulang napakaunti-unti, kaya sa simula ay binigyang katwiran ko ito bilang natural na bahagi ng kanyang paglaki. Mas madaling kumbinsihin ang sarili ko na ang aking anak ay nagmamature kaysa tanggapin ang masakit na katotohanan na unti-unti niya akong inaalisan ng lugar sa kanyang buhay. Nagsimula ang lahat noong kanyang 2 taon sa universidad. Ang aming pang-araw-araw na pag-uusap sa telepono na naging pinakabanal na ritual ng aming buhay ay nagsimulang umikli ng kahina-hinala. Kung dati ay nag-uusap kami ng oras-oras tungkol sa lahat at wala, ngayon ay nakakakuha na lang ako ng mga sagot na monosyllabic, "O, Tay." "Hindi, Tay." "Opo, Tay." Ang unang talagang nakakaalarmang senyal ay dumating sa aking ika-48 na kaarawan. Naghanda ako ng isang pribadong hapunan sa bahay. Personal na inihanda ang kanyang paboritong ulam mula pa noong bata siya. Homemade na lasagna na may bolognese sauce. Bumili ako ng isang bote ng alak na nagkakahalaga ng katumbas ng 3 araw kong pagkain. Pinalamutian ko ang mesa ng mga kandila at naghintay. 8:00 ng gabi, nakatanggap ako ng text message. "Tay, may biglang nangyari kasama ang mga kaibigan ko. Ipagdiwang na lang natin bukas ha. Mahal kita." Inubos ko ang gabing iyon ng mag-isa, nakatingin sa buong lasagna na hindi nagalaw. Ang mga kandila ay unti-unting natutunaw, nagtatanong kung kailan ako tumigil sa pagiging prioridad sa buhay ng pinakamahalagang tao sa akin. Ang bukas na iyon ay hinding-hindi dumating. Ang sumunod na mga buwan ay nagdala ng cascade ng mga malikhaing excuses. Mayroon siyang super importanteng exams tuwing iniimbitahan ko siyang maghapunan. Siya ay pagod na pagod sa universidad kapag ino-offeran ko siyang manood ng sine tuwing weekend. Ang kanyang mga urgent group projects ay laging misteryosong nagtutugma sa mga petsa na inilaan ko para sa aming dalawa. Ngunit ang talagang pumunit sa aking puso ay nang malaman ko nang hindi sinasadya na ang mga araw na masyado siyang abala para makita ako ay inuubos niya sa magagarang mall kasama ang kanyang mga bagong kaibigan at dinodokumento ang bawat sandali sa kanyang social media. Nandoon ang aking anak, nagniningning at masaya, bumibili ng mamahaling damit gamit ang perang ipinapadala ko ng relihiyoso bawat buwan. Ang pagbabago ng wika na ginamit niya sa akin ay isa pang mapanirang indicator. Ang mga salitang nagpapakita ng pagmamahal na palagi naming ibinabahagi ay nagsimulang maglaho. Ang papi ay naging papa, pagkatapos ay naging isang malamig na hello. Ang mahal na mahal kita sa dulo ng aming mga pag-uusap ay naging mga awkward na katahimikan bago ibaba ang telepono.
Sinubukan kong talakayin ang paksa ng direkta isang hapon ng linggo. Sofia, pakiramdam ko ay nawawalan tayo ng koneksyon, sabi ko sa kanya sa isa sa kanyang bihirang pagdalaw. Ang kanyang sagot ay parang isang saksak. Ay tay, huwag ka namang maging dramatic. Nagdadalaga lang ako, normal lang yon. Normal. Ang salitang iyon ang naging automatic niyang sagot sa anumang pag-aalala na ipinahayag ko. Normal lang na ayaw na niya akong kasama. Normal lang na mas gusto niya ang kumpanya ng mga estranghero kaysa sa kanyang ama. Normal lang na tratuin niya ako bilang isang emotional ATM. Ang mga regalo na binibili ko para sa kanya, na dati ay tinatanggap ng may tunay na kagalakan, ay nagsimulang suriin ng may malamig na pagkalkula. Hindi na sapat ang magandang sweater na nakita ko sa display at binili ko na iniisip siya. Ngayon, kailangan na ito ay may tiyak na brand, tiyak na presyo, tiyak na social status. Naaalala ko pa ang araw na binigyan ko siya ng pilak na kwintas na pinili ko ng may labis na pagmamahal. Tiningnan niya ito ng ilang segundo bago magkomento. Ang ganda tay, pero alam mo naman na allergic ako sa pilak. Kailangan ko ng white gold minimum. Hindi siya allergic sa pilak, gumamit siya ng pilak na alahas sa loob ng maraming taon. Itinaas lang niya ang kanyang mga standard sa antas na hindi ko na madaling tustusan. Ang kanyang pagdalaw sa bahay ay naging mga critical inspection na nakabalat kayo, tila inosenteng mga komento tungkol sa lumang mga kasangkapan, ang lipas na sa uso na dekorasyon, ang kakulangan ng modernong teknolohiya. Tay, dapat mong i-renovate itong lugar, sasabihin niya, na para bang mayroon akong perang ginagastos ko buwan-buwan sa kanya para ayusin ang aking tahanan. Ang last straw ay dumating noong Christmas season ng kanyang pangatlong taon sa universidad. Nag-ipon ako sa loob ng ilang buwan para bilhan siya ng isang espesyal na regalo, isang state-of-the-art tablet na binanggit niya ang kailangan niya para sa kanyang pag-aaral. Nang buksan niya ito noong ika-25 ng Disyembre, ang kanyang reaksyon ay nakakawalang gana. Salamat tay, sabi niya na may pilit ng ngiti. Bagaman, sa tingin ko, hindi na ito ang pinakamahusay na brand sa merkado. Ang mga kasamahan ko ay mayroon ng ibang brand na mas efficient. Pagkatapos ay idinagdag niya. Halos parang nag-iisip ng malakas. Siguro maaari ko itong ipapalit sa tindahan. Nang gabing iyon, habang kinokolekta ko ang mga balot ng regalo na nakakalat sa sala, nakita ko ang resibo ng white gold na kwintas na binili ko sa kanya noong nakaraang linggo. Ginastos ang perang inilaan ko para ipaayos ang tulo sa bubong ng aking kwarto. Ang presyo ay doble ng halaga ng aking inadequate na tablet. Ang mga komento tungkol sa aking estilo ng pamumuhay ay naging mas madalas at hindi na sutil. Tay, hindi ka na sumasakay sa pampublikong bus, tama? Napakainit doon. Tay, dapat mong isipin ang paglipat sa isang mas magandang subdivision. Hindi na ito ligtas. Tay, masyadong basic ang restaurant na pinuntahan natin noong nakaraang linggo. May mga mas magagandang lugar. Ang bawat mungkahi ay sinasamahan ng mga implicit na gastusin na dapat kong akuin. Ang isang apartment sa mas magandang lugar ay nangangahulugang tripling ng upa. Ang pag-iwan sa pampublikong transportasyon ay nangangahulugang pagbili ng sasakyan at pagbabayad ng insurance, gasolina at maintenance. Ang mas magagandang restaurant ay nagkakahalaga ng katumbas ng ginagastos ko sa pagkain sa loob ng isang buong linggo. Ang pinakamasakit ay ang mapagtanto na ang mga kritisismo na ito ay hindi nagmumula sa tunay na pag-aalala sa aking kapakanan, kundi sa kahihiyan na dulot sa kanya ng aking katamtamang kalagayan sa buhay. Para bang ang aking estilo ng pamumuhay ay isang negatibong refleksyon niya, isang bagay na dapat ayusin upang hindi maapektuhan ang kanyang bagong imahe sa lipunan. Sa mga social gathering na iyon, malinaw na ako ang discordant element. Habang nag-uusap ang kanyang mga kaibigan tungkol sa mga international trip, imported na sasakyan, at magagastos na plano, nananatili akong tahimik. Alam kong anumang komento tungkol sa aking katotohanan sa buhay ay maaaring makahiya sa kanya. Ngunit marahil, ang pinakamalinaw na senyales na may isang bagay na lubusang nasira sa aming relasyon ay dumating noong araw na siya ay nagtapos.
Pagkatapos ng 4 na taon ng matinding sakripisyo upang tustusan ang kanyang edukasyon, pagkatapos isanla ang aking kinabukasan upang matiyak ang kanyang speech of gratitude sa hapunan ng pamilya, ay binanggit ang lahat ng taong nagpaabot ng tagumpay na ito, ngunit ang aking pangalan ay hinding-hindi lumabas sa kanyang labi. Nang gabing iyon, naintindihan ko na ako ay naging silent financer ng isang buhay na hindi na ako kasama sa emosyonal. Si Richard Villanueva ay pumasok sa aming buhay na parang isang ginintuang bagyo na nagpabago sa lahat. Ang unang beses na kinausap ako ni Sofia tungkol sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagningning sa paraang hindi ko pa nakikita mula pa noong bata siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang ningning ng tunay na kaligayahan. Ito ay ang nasilaw na pagkamangha ng isang taong nakatuklas ng isang ganap na kakaibang mundo. "Te, may nakilala akong incredible," sabi niya sa akin sa telepono noong hapong iyon ng Marso. Ang kanyang boses ay may kakaibang emosyon, halos parang lagnat. Ang pamilya niya ay may mga international business, nagbibiyahe sa buong mundo, may mga bahay sa 3 magkakaibang bansa. Para itong isang fairy tale. Dapat ay mas pinansin ko ang kanyang mga salita. Hindi niya sinabi sa akin kung gaano siya kaganda, o kung gaano siya napapatawa, o kung anong mga halaga ang ibinabahagi nila. Kinausap niya ako tungkol sa pera niya, sa status niya, sa mga oportunidad na kinakatawan nito. Nahanap ng aking anak ang kanyang ginintuang tiket patungo sa isang buhay na palagi niyang inggit mula sa malayo. Ang mga unang buwan ng relasyong iyon ay parang panonood ng mabilis na metamorphosis. Nagsimulang baguhin ni Sofia ang kanyang paraan ng pananamit, pagsasalita at maging ang paglakad. Nag-adopt siya ng mga kilos na hindi ko nakikilala, mga ekspresyon na parang artipisyal sa kanyang bibig. Ganap na mga bagong interes na hinding-hindi niya ipinakita. "Tinuturuan ako ni Richard tungkol sa mga alak," sabi niya sa akin sa isa sa aming mga hapunan na ngayon ay nagaganap sa napakamamahal na restaurant na siya ang pumili. Sabi niya, mahalaga na malaman ang mga bagay na ito para makagalaw sa ilang social circles. Habang nagsasalita, kumikilos siya ng pinag-aralan na para bang nagre-rehearse siya ng isang papel sa isang play. Ang pinakanakapapansin-pansing pagbabago ay nangyari sa kanyang vocabulary. Ang mga salitang hinding-hindi niya ginamit ay nagsimulang lumabas ng palagian sa kanyang mga pag-uusap, networking, lifestyle, status, social positioning. Para bang natuto siya ng isang ganap na bagong wika, na partikular na idinisenyo upang layuan ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang panlasa sa musika ay nagbago ng drastiko. Ang batang lumaki sa pakikinig ng popular na musikang Pilipino na sumasayaw ng salsa kasama ko sa kusina tuwing umaga ng Linggo, ay ngayon ay puro opera at classical music na lang ang pinag-uusapan. Iyon ang pinakikinggan sa mahahalagang cultural events. Paliwanag niya ng may isang pagka-superiority na nagpalamig sa aking dugo. Ang pisikal na pagbabago ay pantay na dramatiko. Ang kanyang natural na kulot na buhok ay inayos ng perpekto. Ang kanyang mga kuko na palagi niyang pinananatiling maikli at natural ay humaba ng may mamahaling extensions. Ang kanyang tanned na balat, manamula sa aking panig ng pamilya, ay pinaputi gamit ang mga treatment na pinupunduhan ko nang hindi lubos na nauunawaan kung para saan ang mga ito. "Kailangan kong mamuhunan sa aking personal na imahe," sasabihin niya tuwing magpapakita siya sa akin ng isang bagong resibo para sa ilang aesthetic treatment. Sanay si Richard sa isang tiyak na uri ng babae. Hindi ko siya maaaring biguin. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang direktang insulto. Binabago ng aking anak ang kanyang esensya para magkasya sa hulma ng ibang tao. Ang kanyang mga kaibigan sa buong buhay ay unti-unting iniwan. Ang mga babae na kasama niyang lumaki, nag-aral at nagbahagi ng mga pangarap sa loob ng maraming taon ay biglang naging mga taong wala nang idudulot sa aking personal na paglaki. Masakit makita siyang itapon ang tunay na relasyon para sa mababaw, ngunit economically convenient na mga koneksyon. Ang unang beses na dinala niya si Richard para maghapunan sa bahay ay isang traumatikong karanasan na mas gusto kong maalala sa maliliit na dosis.
Dumating siya ng nakadamit ng perpekto, nagmamaneho ng sasakyang mas mahal pa kaysa sa aking apartment, at may rehearsed ng ngiti na hinding-hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa buong gabi, sinuri niya ang aming tahanan nang may malamig na pagtataka ng isang anthropologist na nag-aaral ng isang primitive tribe. Marami pong naikukwento sa akin si Sofia tungkol sa inyo, sabi niya nang may mekanikal na paggalang. Kahanga-hanga po kung paano ninyo siya napalaki sa limitadong resources. Napakalimitado. Ang pagtigil bago ang salitang limitado ay sinadya, kinalkula para iparamdam sa akin ang eksaktong naramdaman ko. Hindi adequate, hindi sapat, nahihiya sa sarili kong katotohanan. Pagkatapos ng hapunan na iyon, tinawagan ako ni Sofia para pag-usapan ang karanasan. Tay, humanga si Richard sa iyong pagsisikap, sinimulan niya, at alam kong may darating na isang bagay na kakilakilabot. Pero sa tingin ko, mas maganda kung sa susunod ay magkita tayo sa isang restaurant. Sa ganon, walang sino mang makakaramdam ng pagkailang. Walang sino mang makakaramdam ng pagkailang. Para bang ang sarili kong bahay ay pinagmumulan ng kahihiyan na dapat itago. Para bang ang 25 taon ng masayang alaala na nakaukit sa mga dingding na iyon ay walang halaga kumpara sa kaginhawaan ng isang estranghero na humuhusga sa akin batay sa aking bank account. Sa mga sumunod na buwan, nasaksihan ko kung paano ganap na inadopt ni Sofia ang mga halaga ng pamilyang Villanueva. Ang kanyang mga pag-uusap ay napuno ng mga pagtukoy sa eksklusibong brands, exotic destinations, at elite social events. Para bang sinadya niyang burahin ang lahat ng bakas ng mapagpakumbabang batang pinalaki ko ng may labis na pagmamahal. Tinutulungan ako ng mga Villanueva na palawakin ang aking perspektibo. Paliwanag niya nang tanungin ko siya kung bakit hindi na siya dumadalaw sa aming subdivision kung saan kami tumira sa loob ng maraming taon. Mahalaga na palibutan ang sarili ng mga matagumpay na tao kung gusto mong umunlad sa propesyon. Ang bawat salita ay parang isang maliit na saksak, isang paalala na ako, ang kumakatawan sa eksaktong kabaligtaran ng tagumpay sa kanyang bagong definisyon. Ang kanyang relasyon sa pera ay ganap na nagbago. Ang batang lumaki na nauunawaan ang halaga ng bawat sentimo, na nakakita sa akin na maingat na nagkalkula ng bawat gastos, ay ngayon ay nagsasalita ng napakalaking halaga ng may nakakatakot na naturalesa. Pera lang yan, tay. Ang naging sagot niya tuwing nagpapakita ako ng pag-aalala sa ilang labis na paggasta. Ang pinaka nakakapinsala ay ang makita kung paano niya sinimulan na muling ipakahulugan ang aming pinagsamahan na kasaysayan. Ang mga sakripisyo na ginawa ko para sa kanya ay naging limitasyon na ipinataw mo sa akin nang hindi ako kinonsulta. Ang walang kondisyong pagmamahal na ibinigay ko sa kanya ay naging overprotection na hindi ako naghanda para sa totoong mundo. Ang aming malapit na relasyon bilang mag-ama ay muling tinukoy bilang unhealthy emotional dependence. Para bang sinadya niyang muling isinusulat ang pinakamahalagang alaala ng aking buhay. Pinipinturahan ang mga ito ng kulay abo upang bigyang katwiran ang kanyang bagong ginintuang katotohanan. Ang dedicated na ama ay naging balakid na nalampasan niya. Ang mga tao ng paghihirap ng magkasama ay naging isang madilim na panahon na mas gusto niyang kalimutan. Ang point of no return ay dumating nang sabihin niya sa akin ng may kalamigan na hinding-hindi ko pa nakikita sa kanya. Tay, napag-usapan namin ni Richard ang tungkol sa nakaraan ko at nagdesisyon kami na mas mahusay na mag-focus ako sa aking kinabukasan. Ang patuloy na pag-uusap tungkol sa aming dating mga paghihirap sa pananalapi ay walang positibong idudulot sa aking bagong yugto. Nagdesisyon ang aking anak na burahin ako sa kanyang sariling naratibo. Hindi na ako ang hero ng kanyang kwento. Ako ang kabanatang nakakahiya na mas gusto niyang laktawan kapag ikinukuwento niya ang kanyang buhay sa ibang tao. Nang gabing iyon, naintindihan ko na nawala ko na magpakailanman ang Sofia na kilala ko at sa kanyang lugar ay lumabas ang isang estranghero na nagbahagi ng kanyang mukha ngunit hindi ang kanyang puso. Sa sumunod na mga buwan, desperado akong kumapit sa pag-asa na mababawi ko ang aking anak. Para itong pagsubok na hawakan ng tubig sa pagitan ng mga kamay. Bawat pagsisikap na lumapit sa kanya ay lalo siyang lumalayo,
Ngunit ang aking pagmamahal bilang ama ay nagbulag sa akin sa malinaw na katotohanan. Gumawa na ng desisyon si Sofia at hindi ako bahagi ng kanyang mga plano sa hinaharap. Ang una kong mga pagtatangka ay nakakaawa at halata. Nagsimula akong imbitahan siya sa mga lugar na alam kong magugustuhan niya ayon sa kanyang mga bagong standard. Nag-reserve ako ng mga mesa sa napakamamahal na restaurant na nagpapaubos sa aking bank account. Iniisip na kung mapapahanga ko siya sa mga luho, maaari akong makipagkompetensya sa mundo ni Richard. Ito ay isang larong imposibleng manalo, ngunit pinigilan ako ng aking desperasyon na makita iyon. Anong sorpresa naman ito, Tay? Sabi niya nang dinala ko siya sa hapunan sa pinaka-eksklusibong restaurant sa lungsod. Ngunit ang kanyang sorpresa ay hindi kagalakan. Ito ay awkward na pagtataka. Sa buong hapunan, sinuri niya ako na parang isang puzzle na hindi niya malutas. Kailan ka pa pumunta sa mga lugar na ganito? Tanong niya sa akin. At sa tono niya ay may natuklasan ako na pumunit sa aking puso. Hinala. Sinubukan kong baguhin ang aking paraan ng pananamit, bumili ng mga damit na hindi ko kayang tustusan, sapatos ng kilalang brand, mga relo na kumakatawan sa mga buwan ng pag-iipon. Akala ko, kung magmumukha akong mas appropriate ayon sa kanyang mga bagong pamantayan, marahil ay isasama niya ulit ako sa kanyang buhay. Ngunit hindi tanga si Sofia. Agad niyang napansin ang mga pagbabago at ang kanyang reaksyon ay nakakapinsala. Tay, hindi mo kailangang magpanggap na hindi ikaw, sabi niya sa akin nang may pagkakondensasyon na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tinatanggap kita kung sino ka. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay ganap na sumasalungat sa kanyang mga salita. Tinanggap niya ako ng sapat para tanggapin ang aking pera, ngunit hindi sapat para isama ako sa kanyang bagong social reality. Nagdesisyon akong mag-adopt ng ibang strategy, magpakita ng tunay na interes sa kanyang bagong mundo. Nagsimula akong magbasa tungkol sa alak, art, kultura, mga paksa ng pag-uusap na naririnig ko sa kanyang mga tawag sa telepono kay Richard. Gumugol ako ng buong gabi sa pag-aaral na para bang isang university exam, memorizing ng impormasyon na akala ko ay makakatulong sa akin na kumonekta sa kanya. Ang unang beses na sinubukan kong makilahok sa isa sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa contemporary art, ang resulta ay nakakahiya. Nagpractice ako ng mga matatalinong komento tungkol sa isang exhibit na alam kong binisita niya, ngunit nang ipahayag ko ang mga ito, tiningnan ako ni Sofia ng may halong awa at kahihiyan na hinding-hindi ko malilimutan. Ay Tay, sabi niya na may kinakabahang tawa. Mas mabuting magsalita ka tungkol sa mga bagay na talagang alam mo. Si Richard, na naroroon sa speakerphone sa pag-uusap na iyon, ay tumawa ng malakas na sinadya upang maging parang kaibigan. Ngunit malinaw na tinatawanan ng aking nakakaawang pagsisikap na magkasya sa kanilang circle. Ang aking mga pagtatangka na lumikha ng mga bagong tradisyon na aakma sa kanyang sopistikadong panlasa ay nabigo ng husto. Nagmungkahi akong dalhin siya sa mga konsyerto ng classical music, art exhibits at experimental plays. Ang bawat imbitasyon ay tinanggap ng elaborate, ngunit transparent na mga excuses. Gusto ko sana, Tay, pero exactly sa araw na iyon ay may super important engagement ako kasama ang pamilya ni Richard. Ang mas masakit sa akin ay ang matuklasan sa pamamagitan ng kanyang social media na ang mga araw na abala siya para samahan ako ay ginugol niya sa paggawa ng eksaktong mga aktibidad na iminungkahi ko sa kanya, ngunit kasama ang ibang tao. Nandoon ang aking anak sa theater, sa mga konsyerto, sa art galleries, nakangiti ng nagniningning sa tabi ng mga Villanueva, habang ako ay nanatili sa bahay na tinitingnan ang mga larawan mula sa malayo. Sinubukan kong lumapit sa pamamagitan ng lalong nagiging mamahalin at elaborate na mga regalo. Ginastos ko ang pera ng aking emergency fund sa isang diamond bracelet para sa kanyang kaarawan. Ang reaksyon ay nakakadismaya. Isang mechanical na, "Salamat Tay," at isang agarang tanong tungkol sa kung mayroon ba akong resibo para maipalit niya sa mas bagay sa estilo ko. Ang aking mga pagsisikap na maging interesado sa kanyang profesional na karera ay nagdulot din ng pagkadismaya.
Nagsimulang magtrabaho si Sofia sa kumpanya ng pamilyang Villanueva, isang posisyon na malinaw na nakuha niya dahil sa kanyang relasyon kay Richard, hindi dahil sa kanyang mga academic merit. Kapag sinubukan kong tanungin siya tungkol sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho, ang kanyang mga sagot ay malabo at mailap. Masyadong komplikado ipaliwanag, Tay. Sasabihin niya tuwing nagpapakita ako ng tunay na pagkamausisa sa kanyang trabaho. Ito ay high-level corporate strategies. Ngunit ako ay isang konduktor sa loob ng ilang dekada. Nauunawaan ko ang business ng higit sa inaakala niya. Ang kanyang nakakalito na mga paliwanag ay nagpaliwanag sa akin na hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang ginagawa niya sa opisina na yon. Nagdesisyon ako noon na subukang kumonekta ng direkta kay Richard. Iniisip na kung magtatagumpay ako na makipag-ugnayan ng maayos sa kanya, maaari kong mabawi ang access sa buhay ng aking anak. Marahil ito ang pinakakahihiyang desisyon na ginawa ko sa buong panahong iyon. Inimbitahan ko siyang maghapunan kaming dalawa lang, na may excuse na makilala ng mas mabuti ang lalaking nagpapasaya sa aking anak. Tinanggap ni Richard nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, at sa loob ng 2 oras, isinailalim niya ako sa pinakasutil at pinakamalupit na pagtatanong na naranasan ko sa aking buhay. Ang kanyang mga tanong ay tila inosente sa ibabaw, ngunit idinisenyo upang ilantad ang aking mga limitasyon sa pananalapi at lipunan. Saang lugar po kayo nakatira, Hinoong Francisco? Anong uri po ng investments ang hinahawakan ninyo? May plano po ba kayong mag-expand sa propesyon? Ang bawat sagot ko ay tinanggap ng may pagkakondensasyon na nagparamdam sa akin ng pagiging mas maliit. Sa pagtatapos ng hapunan na yon, binigyan ako ni Richard ng coup de grace ng may nagyayelong ngiti. Ginoong Francisco, gusto kong malaman ninyo na lubos kong nirerespeto ang ginawa ninyo para kay Sofia. Ang pagpapalaki sa kanya ng nag-iisa sa limitadong resources ay nangangailangan ng labis na katangian. Ngunit ngayon ay nasa ibang yugto na siya ng kanyang buhay. At sa tingin ko, mahalaga na magkaroon siya ng space para lumaki. Space para lumaki. Isang eleganteng euphemism para sabihin sa akin na nakakagulo ako, na ako ay isang balakid sa mga plano nila para sa kinabukasan ng aking anak. At ang pinakamasakit ay malinaw na sumasang-ayon si Sofia sa perspektibong iyon. Ang huli kong desperadong pagtatangka ay ang mag-organisa ng isang family gathering kasama ang aking mga kapatid. Iniisip na marahil ang pag-alala sa kanyang mga ugat ng pamilya ay makakatulong sa kanya na pahalagahan muli ang aming mga bond. Ang sagot ni Sofia ay brutal sa kanyang pagiging simple. Tay, wala na akong oras para sa mga meeting na iyan. Nasa ibang lugar na ang buhay ko ngayon. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa sarili ko sa salamin ng aking mapagpakumbabang banyo, sa wakas ay tinanggap ko ang katotohanang iniiwasan ko sa loob ng ilang buwan. Itinapon ako ng aking anak at walang anumang pagsisikap sa aking bahagi ang magpapabago sa katotohanang iyon. Ang Sabado, 15 ng Oktubre, ay isang petsa na nakaukit sa aking alaala sa buong buhay ko. Hindi lamang dahil ito ang araw na ikinasal ang aking anak nang hindi ako iniimbita, kundi dahil ito rin ang araw na nagdesisyon ang tadhana na baguhin ang aking buhay sa pinakahindi inaasahang paraan. Nagising ako ng alas 5 ng umaga tulad ng ginawa ko sa buong linggo. Ang insomnia ay nakulong sa akin mula nang kinumpirma ni Sofia na hinding-hindi ako present sa kanyang seremonya. Gumugol ako ng buong gabi sa pag-i-imagine kung paano ang araw na iyon. Ang mga bulaklak na binayaran ko, ngunit hindi ko makikita. Ang musika na pinundohan ko, ngunit hindi ko maririnig. Ang kagalakan na ginastusan ko, ngunit kung saan ako ay aalisin. Nagdesisyon ako na huwag manatili sa bahay na nagpapahirap sa sarili ko sa mga iniisip tungkol sa kung ano ang nawawala sa akin. Lumabas ako at naglakad sa parke kung saan ko dati dinadala si Sofia noong bata pa siya. Naghahanap ng kaunting comfort sa mga alaala ng mas masayang panahon. Bawat bangko, bawat path, bawat puno ay nagpapaalala sa akin ng mga sandali kung kailan kami ay hindi mapaghihiwalay, kung kailan ako ang kanyang hero na walang pagdududa. Bandang alas 1 ng umaga,
habang nakaupo ako sa aming paboritong bangko at nagpapakain ng mga kalapati tulad ng ginagawa namin tuwing linggo, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero na may international code. Karaniwan, iiwasan ko ang tawag, ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na sagutin. Ginoong Francisco de la Cruz? Tanong ng isang profesional na boses sa Ingles na may American accent. Si Atisher Morales ito mula sa Miami. Kailangan ko po kayong kausapin agad tungkol sa testamento ng inyong Tito Roberto. Ang aking Tito Roberto ay lumipat sa Amerika noong ako ay teenager pa. Nagkaroon kami ng sporadic na komunikasyon sa loob ng maraming taon, ngunit nawalan ako ng ganap na komunikasyon sa kanya ng mahigit isang dekada na ang nakalipas. Alam ko na nagtrabaho siya sa real estate, ngunit hinding-hindi ko naisip na siya ay umasenso ng malaki. Ginoong De La Cruz, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na namatay ang inyong tito 3 buwan na ang nakalipas, patuloy ng abogado. Sinusubukan po namin kayong hanapin dahil kayo ang kaisa-isang tagapagmana na binanggit sa kanyang testamento. Posible po bang pumunta kayo sa Miami sa linggong ito para formalisahin ang mga dokumento? Ipinaliwanag ko na wala akong resources para maglakbay sa ibang bansa ng napakabilis. Ang kanyang sagot ang nagpabago agad sa aking pananaw. Ginoong De La Cruz, sa tingin ko ay hindi ninyo naiintindihan ang laki ng manang ito. Iniwan po sa inyo ng inyong tito ang isang ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13 milyong US dollars, mga PHP 750 milyong piso. Huminto ang mundo sa paligid ko. Ang mga kalapati ay patuloy na tumutuka ng mga mumo sa aking mga paa. Ang mga mag-asawa ay patuloy na naglalakad sa path. Ang mga bata ay naglalaro sa mga duyan, ngunit para sa akin, nagyelo ang lahat. PHP 750 milyong piso. Isang halaga na hindi ko lubusang maproseso sa sandaling iyon. Maaari po bang ulitin ninyo ang halagang iyon, please? Nagawa kong magsalita nang may nanginginig na boses. 13 milyong US dollars, Ginoong De La Cruz. Ang inyong tito ay nag-invest ng matalino sa commercial properties sa Miami noong real estate boom. Bukod pa rito, mayroon siyang shares sa iba't ibang technology companies na tumaas ng husto ang halaga sa nakalipas na mga taon. Habang ipinapaliwanag sa akin ng abogado ang technical details ng mana, hindi maalis sa aking isip ang nakakapinsalang irony ng sitwasyon. Sa mismong araw na inalisan ako ng aking anak sa kanyang buhay dahil sa pagtingin sa akin na hindi sapat sa pananalapi, palihim akong naging multimilyonaryo. Umuwi ako sa bahay na nasa ganap na shock. Binuksan ko ang telebisyon, naghahanap ng anumang distraction, ngunit ang mga imahe ay nagpahirap sa akin. Sabado ng hapon, eksaktong oras na si Sofia ay darating sa pinaka-eksklusibong venue sa lungsod para sa seremonya na pinangarap niya sa loob ng ilang buwan. 4:00, eksaktong oras ng simula ng kasal, nakatanggap ako ng isa pang tawag mula kay Atisher Morales. Ginoong De La Cruz, nakausap ko po ang aking mga kasamahan dito sa Miami at maaari na po naming i-handle ang malaking bahagi ng dokumentasyon sa pamamagitan ng email at video conference. Kailangan lang po naming pumunta kayo para pirmahan ang final documents. Sa sumunod na 2 oras, habang binibigkas ng aking anak ang mga vows na pinunduhan ng aking pera, ako ay nasa isang video conference na pumipirma ng mga dokumento na opisyal na nagpabago sa akin na isa sa pinakamayayamang tao na kilala ko. Ang tukso na tawagan agad si Sofia ay napakalaki. Inimagine ko ang kanyang reaksyon sa pagtuklas na ang inadequate na amang inalis niya sa kanyang kasal ay ngayon ay mas mayaman pa kaysa sa buong pamilyang Villanueva. Nakita ko ang kanyang shock, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang desperadong paghingi ng tawad. Ngunit habang hawak ko ang telepono sa aking mga kamay, naalala ko ang kanyang eksaktong mga salita. Hindi ka kwalipikado bilang malapit na pamilya. Naalala ko ang mga tao ng paghamak, kahihiyan at pagsasamantala sa pananalapi. Naalala ko kung paano niya ako sistematikong inalis sa kanyang bagong buhay. Sa sandaling iyon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa buong buhay ko. Hindi ko sasabihin sa kanya, wala akong sasabihin. Nang gabing iyon, habang ipinagdiriwang ni Sofia ang kanyang honeymoon sa isang Caribbean resort na bahagya kong pinondohan, nagpuyat ako hanggang umaga na pinoproseso ang aking bagong katotohanan.
Mayroon akong kapangyarihan sa pananalapi upang ganap na baguhin ang mga rules of the game sa pagitan namin, ngunit sinadya kong piliin na panatilihin ang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nakaramdam ako ng ganap na kalayaan. Hindi ko na kailangang magtrabaho ng extra shifts para tustusan ang kanyang mga luho. Hindi ko na kailangang isakripisyo ang aking kapakanan upang punduhan ang kanyang estilo ng pamumuhay. Hindi na ako ang desperadong ama na nagmamakaawa para sa mga mumo ng pagmamahal mula sa kanyang walang utang na loob na anak. Nagdesisyon akong magbakasyon sa loob ng 1 linggo, isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Nag-reserve ako ng suite sa pinakamaluhong hotel sa lungsod, ang mismong lugar kung saan nagpatuloy ang reception ng pamilyang Villanueva para sa kanilang mga international guest. Naghapunan ako sa mga restaurant na dati ay itinuturing kong hindi maaabot. Bumili ako ng damit na talagang gusto ko, hindi ang mga akala kong makaka-impluwensya sa iba. Sa mga araw na iyon ng malalim na pagmumuni-muni, naintindihan ko na ang mana ay hindi lamang pera, ito ay kalayaan. Kalayaan upang tuklasin kung sino ako bukod sa pagiging ang amang nagpapakasakit ni Sofia. Kalayaan upang magtatag ng malulusog na limitasyon. Kalayaan upang humingi ng paggalang sa halip na mamalimos para dito. Noong sumunod na Biyernes, eksaktong 1 linggo pagkatapos ng kanyang kasal, tinawagan ako ni Sofia mula sa kanyang honeymoon. Ang kanyang boses ay pilit na masaya. May artipisyalidad na natutunan kong gamitin niya tuwing may kailangan siya sa akin. Tay, kumusta ka? Ang ganda ng kasal, eksaktong tulad ng pinlano namin. Sayang hindi ka nakasama. Ni hindi man lang humingi ng tawad, ni hindi man lang kinilala kung gaano siya kalupit sa akin. Masaya ako na naging espesyal iyon para sa iyo. Sagot ko nang may kalmado na ikinagulat ko sa sarili ko. Hindi na ako ang lalaking desperadong naghahangad ng kanyang approval. Hindi ko na kailangang magpanggap na hindi ako nasaktan sa kanyang pag-alis. Tay, nag-iisip kami ni Richard tungkol sa ilang investments pagbalik namin. Baka maaari tayong mag-usap tungkol sa ilang interesting opportunities. Code iyon para sa kailangan ko ng mas maraming pera mo. Sofia, kapag bumalik ka mula sa iyong biyahe, sa tingin ko ay kailangan nating magkaroon ng isang mahalagang pag-uusap tungkol sa ating kinabukasan. Sabi ko ng kalmado. May isang awkward na katahimikan sa kabilang linya. Sa wakas, sumagot siya, ayos lang ba ang lahat, Tay? Parang iba ang boses mo. Iba ako. Ako ay isang lalaki na nakakakilala sa kanyang tunay na halaga, parehong pinansyal at personal. Ngunit hinding-hindi niya malalaman iyon hanggang sa magdesisyon akong ibunyag ito sa kanya, kung sakali man. Ang 3 araw na sumunod sa aking pag-uusap sa telepono kay Sofia mula sa kanyang honeymoon ay ang pinakamaliwanag na panahon ng aking adult life. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, mayroon akong kapangyarihan na radikal na baguhin ang dynamic ng aming relasyon. Ngunit sinadya kong piliin na panatilihin ang aking bagong sitwasyon sa pananalapi sa ganap na lihim. Ang desisyong ito ay hindi impulsive. Ito ay resulta ng malalim na pagmumuni-muni na nagbago sa akin bilang isang tao. Ang unang tukso ay dumating noong Lunes ng umaga. Hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na nagigising sa mga pantasya tungkol sa pagbubunyag ng aking mana. Inimagine ko na tinawagan ko si Sofia at sinabi, Anak, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Nagkataon na minana ko ang PHP 750 milyong piso sa araw ng kasal mo. Maaari kong bayaran ang lahat ng utang mo at lutasin ang lahat ng problema mo. Ngunit nang hawakan ko talaga ang telepono sa aking mga kamay, may isang bagay na pumigil sa akin. Ito ay isang boses sa loob na hinding-hindi ko pa naririnig dati. Isang kalinawan ng pag-iisip na pumuputol sa aking nasaktang emosyon. Bakit ko gugustuhin na mahalin ako ng aking anak dahil sa aking bank account gayong tumanggi siyang mahalin ako dahil sa kung sino talaga ako? Nagdesisyon akong magsagawa ng isang mental experiment na nagpabago sa buong approach ko. Tinanong ko ang sarili ko, kung matuklasan ni Sofia ang aking bagong yaman,
at bumalik siya agad sa aking buhay ng may bagong pagmamahal, magiging tunay ba ang pagmamahal na iyon? Ang sagot ay malinaw at masakit. Mamahalin niya ang aking pera, hindi ako. Ito ay magiging parehong toxic relationship tulad ng dati, ngunit may magkaibang roles. Ang pag-unawa na iyon ang nagdala sa akin sa pangalawang tanong, na mas malalim pa. Anong uri ng ama ba ako sa loob ng lahat ng taong ito? Sa pag-aanalisa ng tapat sa aking mga behavioral patterns, kinilala ko ang isang hindi komportabling katotohanan. Ginamit ko ang pera bilang pamalit sa tunay na pagmamahal, bilang isang paraan upang bilhin ang presensya ng aking anak sa aking buhay. Ang bawat bank transfer ay isang desperadong pagtatangka na panatilihin siyang malapit. Ang bawat mamahaling regalo ay ang aking paraan ng pagsasabi, "Pakiusap, huwag mo akong iwan." Hindi ko sinasadya na lumikha ng isang transactional relationship kung saan ang aking halaga bilang ama ay direktang nauugnay sa aking kakayahan na magbigay ng mga benepisyo sa pananalapi. Sa mga araw na iyon ng pagmumuni-muni, nagsimula akong tingnan ang aking mana hindi bilang isang pagkakataon para sa paghihiganti o muling pagkuha, kundi bilang isang definitive test. Kung mananatili akong tahimik, maaari ko nang malaman sa wakas ang tunay na damdamin ni Sofia sa akin na walang anumang motibasyon sa pananalapi. Noong Martes, nakatanggap ako ng tawag mula kay Richard na nagkumpirma sa aking pinakamadilim na hinala. Ang kanyang boses ay may pamilyar na pilit na pagiging palakaibigan na natutunan kong kilalanin bilang manipulation na nakabalat kayo bilang cordiality. Tumagal ang tawag ng 20 minuto, ngunit malinaw ang layunin nito. Sinusuri ni Richard kung nagbigay ako ng anumang banta sa kanyang mga plano sa hinaharap sa aking anak. Ang kanyang mga tanong, na tila casual, ay nag-e-explore sa aking emotional stability, aking sitwasyon sa pananalapi, at aking mga intensyon patungkol sa relasyon kay Sofia. Alam po ninyo na mahal kayo ni Sofia, sabi niya sa pagtatapos ng pag-uusap. Ngunit mahalaga rin na maintindihan nating lahat na siya ay nagtatayo ng isang bagong buhay. Minsan kailangan nating i-adjust ang mga inaasahan upang mapanatili ang family harmony. I-adjust ang mga inaasahan. Isa pang eleganteng euphemism para sabihin sa akin na dapat akong makontento sa mga mumo ng atensyon mula sa sarili kong anak. Ang hindi alam ni Richard ay hindi ko na kailangang i-adjust ang anuman. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon akong ganap na kontrol sa sitwasyon. Nang gabing ding iyon, gumawa ako ng isang desisyon na ganap na nagpatibay sa aking strategy. Nagbukas ako ng isang ganap na bagong bank account sa ibang bangko. Inilipat doon ang kabuuan ng aking mana. Ang aking orihinal na account ay pananatilihin lamang ang aking regular na sweldo bilang konduktor na nagpapanatili sa anyo ng aking katamtamang sitwasyon sa pananalapi. Noong Miyerkules, naranasan ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Tunay na kapayapaan ng isip. Naglakad ako sa mga kalye ng aming mapagpakumbabang subdivision. Nakikita ang lahat ng may ganap na bagong mga mata. Mayroon akong kapangyarihan sa pananalapi upang lumipat sa anumang eksklusibong distrito ng lungsod, ngunit pinili kong manatili kung nasaan ako. Ang aking halaga bilang isang tao ay hindi nakasalalay sa aking address. Nag-lunch ako sa maliit na karinderya ng pamilya kung saan ko dinala si Sofia daan-daang beses noong bata siya. Ang may-ari, si Aling Carmen, ay bumati sa akin ng may tunay na pagmamahal na nakalimutan ko na umiiral. Ginoong Francisco, anong saya makita kayo. Kumusta po si Sofia? Matagal na siyang hindi namin nakikita dito. Sa loob ng 3 araw na iyon, nagtatag ako ng isang sistema ng mga personal na rules na gagabay sa aking bagong buhay. Unang batas, hinding-hindi ko nagagamitin muli ang pera upang bilhin ang pagmamahal o atensyon. Pangalawang batas, ang mga tao sa aking buhay ay kailangang pahalagahan ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang maaari kong ibigay sa kanila. Pangatlong batas, pananatilihin kong lihim ang aking mana hanggang sa maging ganap akong sigurado sa tunay na motibasyon ng mga nakapaligid sa akin. Ang pang-apat na batas ang pinakamahirap sa lahat. Kung babalik si Sofia sa aking buhay na humihingi ng tulong sa pananalapi, makikinig ako ng may habag,
Ngunit magtatatag ako ng malinaw na limitasyon at tiyak na kondisyon para sa anumang suporta sa hinaharap. Hindi na ako ang desperadong ama na nagsasabing oo sa lahat dahil sa takot na iwanan. Noong Huwebes ng gabi, habang inaayos ko ang aking mga lumang dokumento sa pananalapi, nakakita ako ng isang bagay na pumunit sa aking puso. Isang sulat na isinulat ni Sofia sa akin noong siya ay 12 taong gulang para sa araw ng mga ama. Tay, ikaw ang pinakamahusay na tatay sa mundo. Kapag ako ay malaki na, aalagaan kita tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Mahal na mahal kita. Nang gabing iyon, ginawa ko ang final decision tungkol sa paghawak sa aking katahimikan. Hindi ko ibubunyag ang aking mana hanggang sa maging ganap akong kumbinsido na natuklasan ni Sofia muli ang kanyang kakayahan na mahalin ako ng tunay na walang motibasyon sa pananalapi. Maaring tumagal ito ng mga buwan, taon, o marahil ay hinding-hindi ito mangyayari. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking adult life, mayroon akong pasensya at lakas ng loob na maghintay. Ang pag-uusap na magaganap sa kanyang pagbalik ay hindi ang desperadong pagmamakaawa ng isang rejected na ama, kundi ang matibay na pagtatatag ng mga limitasyon ng isang lalaki na sa wakas ay nakakakilala sa sarili niyang halaga. Ang Martes, alas 2:47 ng hapon, 13 minuto bago ang aming napagkasunduang appointment, narinig ko ang desperadong katok sa aking pinto na para bang nakasalalay doon ang kanyang buhay. Hindi ito ang magalang at may pagitan ng mga katok na inaasahan ko mula sa isang scheduled visit. Ito ay ang mabilis na pagkatok ng isang taong nasa bingit ng desperasyon. Nang buksan ko ang pinto, ang imahe na nakita ko ay lubos na nakapinsala sa akin. Si Sofia ay ganap na nakita sa mukha ang pagkakabigo. Ang kanyang perpektong styled na buhok ay mukhang messy na para bang paulit-ulit niyang hinawakan ang mga kamay niya sa buhok. Ang kanyang makeup ay tumulo dahil sa mga luha na lumikha ng madilim na mantsa sa ilalim ng kanyang namamaga na mga mata. Ang eleganting damit na palagi niyang suot ay lukot na para bang natulog siya habang suot iyon. Ngunit ang pinaka nakakuha ng aking atensyon ay ang dilaw na sobre na hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay. Mahigpit niya itong hawak sa kanyang dibdib na para bang iyon lang ang nagpapanatili sa kanya na nakatayo. Ang kanyang mga knuckle ay puti dahil sa lakas ng kanyang paghawak at napansin ko na hindi tumitigil ang kanyang mga kamay sa panginginig. Tay, sabi niya na may basag na boses, kailangan nating mag-usap agad. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng interrupted, na sinasabayan ng mga sobs na sinubukan niyang kontrolin ng walang tagumpay. Inimbitahan ko siyang pumasok, ngunit sa halip na dumiretso sa sala tulad ng dati niyang ginagawa, nanatili siyang nakatayo sa foyer na para bang wala siyang lakas para maglakad pa. Ang kanyang mga mata na karaniwan ay malamig at nagkakalkula sa aming kamakailang mga pag-uusap ay ngayon ay nagpapakita ng tunay na takot na hindi ko pa nakita mula pa noong bata siya. Anong nangyayari, Sofia? Tanong ko ng may kalmado na nilinang ko sa mga araw na iyon ng pagmumuni-muni. Isang bahagi ng aking sarili ang gustong tumakbo sa kanya, yakapin siya, aliwin siya tulad ng ginawa ko ng libu-libong beses noong bata pa siya. Ngunit may isang bagay na nagpanatili sa akin sa aking lugar. Nagmamasid sa sitwasyon ng may bagong kalinawan. Ito ay tungkol kay Richard, tungkol sa amin, tungkol sa lahat. Bulong niya. At pagkatapos ay itinaas ang dilaw na sobre sa akin. Ito ay dumating ngayong umaga sa aming apartment. Nang buksan ko, Tay, nang makita ko ang laman nito, akala ko ay hihimatayin ako. Ang sobre ay makapal, malinaw, na may lamang maraming dokumento. Mayroon itong letterhead ng isang prestihiyosong law firm sa lungsod, ang parehong kumakatawan sa pinakamahalagang kumpanya sa bansa. Ang uri ng correspondence na dumarating lamang kapag may isang bagay na talagang seryoso ang nangyayari. Ang kumpanya ng pamilya ni Richard ay bankrupt. Sinimulan niya ng may monotonous na boses na para bang nagbabasa siya ng balita sa isang pahayagan. Nagtatago sila ng malalaking pagkalugi sa loob ng huling 2 taon.
Nag-falsify sila ng mga financial report, nag-imbento ng mga non-existent contracts, minanipula nila ang kanilang mga financial statement. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama, Tay. Patuloy niya at ang kanyang boses ay ganap na nabasag. Ang pinakamasama ay alam ni Richard ang lahat. Alam niya na bankrupt ang kumpanya nang mag-propose siya sa akin. Alam niya na desperado silang nangangailangan ng pera. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkasya sa aking isip nang may nakakapinsalang kalinawan. Ang biglaang interes ni Richard sa aking anak, ang mga tanong tungkol sa aking sitwasyon sa pananalapi, ang pagmamadali na formalisahin ang kasal, ang sadyang pag-alis sa kasal upang maiwasan kong magkaroon ng direktang impormasyon tungkol sa kanilang mga plano. Sofia, sabi ko ng marahan, sinasabi mo ba na pinakasalan ka ni Richard dahil sa mga kadahilanan sa pananalapi? Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa sobre. Ito ay may pangalan niya na malinaw na nakikita sa header. Tingnan mo ito, Tay. 2 araw pagkatapos ng kasal namin, pinapirmahan ako ni Richard ng mga papel para ilagay ang mga ari-arian at bank account sa pangalan ko. Sabi niya, ito ay para sa tax optimization at nagtiwala ako sa kanya ng lubusan. Ipinakita ng dokumento ang transfer ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Lahat ay inilipat sa pangalan ng aking anak kaagad pagkatapos ng kasal. Si Sofia ay ginawang testafero nang hindi man lang niya alam. Ngunit mayroon pa, patuloy niya na may lalong lumiliit na boses. Natuklasan ng mga investigator na bahagi ng pera na ginamit nila upang punduhan ang kasal ay pera na ninakaw mula sa employee pensions. Tay, ang kasal ko ay binayaran ng pera na ninakaw mula sa mga pensyonado na nawalan ng kanilang mga ipon. Ang irony ay napakalupit na halos hindi ako makahinga. Inalis ako ng aking anak sa kanyang kasal dahil sa kahihiyan sa aking katamtamang sitwasyon sa pananalapi upang matuklasan lamang na ito ay pinunduhan ng pera na ninakaw mula sa mga taong mas mapagpakumbaba pa kaysa sa akin. At si Richard, ano ang sinasabi niya tungkol sa lahat ng ito? Tanong ko. Bagaman nai-imagine ko na ang sagot. Nawala siya. Sagot niya ng may mapait na tawa na mas tunog na sob. Kahapon ng umaga, nang dumating ang unang legal na dokumento, umalis siya na parang may urgent matters siyang aayusin sa opisina. Hindi na siya bumalik. Ang kanyang telepono ay off. Sabi ng kanyang mga magulang, hindi nila alam kung nasaan siya. Kinuha ni Sofia ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang walang katapusang listahan ng mga missed calls. Lahat ay patungo sa numero ni Richard. Sinubukan ko siyang tawagan ng 37 beses sa huling patumaypuan na oras. Wala. Ang pattern ay nakakapinsala at malinaw. Ginamit ni Richard ang aking anak bilang isang legal shield upang protektahan ang mga asset ng kanyang kriminal na pamilya at nang magsimulang dumating ang mga legal na dokumento, tumakas siya at iniwan siya na mag-isa upang harapin ang mga kahihinatnan. Sinabi sa akin ng mga abogado na dahil ang mga ari-arian ay nasa pangalan ko, ako ay legal na responsable para sa mga utang na nauugnay dito, patuloy ni Sofia. Maaari nilang i-garnish ang lahat, ang apartment na tinitirhan namin, ang sasakyan, maging ang mga damit at alahas na regalo ni Richard sa akin. Kinuha niya ang huling dokumento mula sa sobre at ito ang nagpatindig sa aking balahibo. Ito ay isang estimate ng kabuuang utang na ngayon ay legal na nakasalalay sa aking anak, PHP 250 milyong piso. Tay, sabi niya, na tumitingin ng direkta sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ako ay ganap na broke, ngunit hindi lang sa pananalapi, sa legal din. Maaari nila akong akusahan ng complicity sa money laundering. Maaari nila akong ikulong. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat at komplikado. Isang bahagi ng aking sarili ang nakaramdam ng isang madilim na kasiyahan sa pagtingin kung paano gumuho ang superficial na mundo na pinili niya sa akin. Ngunit ang isang mas malaking bahagi, ang bahagi na palaging magiging ama niya, anuman ang mangyari, ay nakaramdam ng malalim na sakit para sa kanyang pagdurusa. Ano ang kailangan mo sa akin, Sofia? Tanong ko sa wakas. Ang kanyang sagot ang pumunit sa aking puso. Hindi ko alam, Tay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong ideya kung ano ang gagawin
At wala na akong ibang matatakbuhan sa mundo na makakatulong sa akin. Wala nang ibang matatakbuhan sa mundo. Pagkatapos ng mga taon ng pagtanggi sa akin, ng pagkahiya sa akin, ng pagpili sa kumpanya ng mga mayayaman na estranghero, sa wakas ay kinikilala niya na ako ang kaisa-isang tao na tunay na nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Ang dilaw na sobrang iyon ay hindi lamang naglalaman ng mga legal na dokumento, naglalaman ito ng brutal na ebidensya na ang lahat ng desisyon na ginawa niya upang lumayo sa akin ay naging catastrophically wrong. Pagkatapos kilalanin ni Sofia na wala na siyang ibang matatakbuhan sa mundo, nagkaroon ng katahimikan na tila walang hanggan. Ito ay isa sa mga sandali kung saan ang oras ay tumitigil at maaari mong maramdaman ng pisikal kung paano nagbabago ang dynamic sa pagitan ng dalawang tao magpakailanman. Ang aking anak ay nakaupo sa harap ko, vulnerable at ganap na broken, naghihintay na ako ang maging kanyang savior tulad ng nangyari sa buong buhay niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, ako ay iba. Sofia, sabi ko nang may isang katahimikan na ikinagulat ko. Bago tayo mag-usap tungkol sa kung paano ka tutulungan, kailangan mong sagutin ang ilang tanong ng may ganap na katapatan. Nagtaas siya ng tingin, nagulat sa aking tono. Sa loob ng maraming taon, sanay siya na agad akong tatakbo upang lutasin ang kanyang mga problema nang hindi nagtatanong ng awkward na mga tanong. Sa pagkakataong ito, may natuklasan siyang kakaiba sa aking boses. Isang katatagan na hindi niya nakikilala. Siyempre tay, anumang kailangan mong malaman, mabilis siyang sumagot ng may desperadong pagmamadali ng isang taong alam na siya ay nasa isang labis na vulnerable na posisyon. Gusto kong ipaliwanag mo sa akin ng eksakto kung kailan at bakit ka nagdesisyon na hindi ako sapat na magaling para maging present sa iyong kasal. Sinimulan ko. Pinapanatili ang isang kalmado, ngunit direktang tono. At gusto ko ang ganap na katotohanan, hindi isang softened version para protektahan ang aking damdamin. Ang kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Malinaw na inaasahan niya na mag-focus kami ng eksklusibo sa kanyang kasalukuyang krisis, hindi sa mga sugat na idinulot niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay gumalaw ng kinakabahan sa paligid ng silid, naghahanap ng isang paraan upang maiwasan ang pag-uusap. Pinutol ko siya ng matatag. Kung umaasa ka na isasakripisyo ko ang aking financial stability upang iligtas ka mula sa sitwasyong ito, kailangan kong lubusang maunawaan kung paano tayo humantong dito. Nanatiling tahimik si Sofia sa loob ng ilang minuto. Inikot ang kanyang mga kamay at nakikipaglaban ng hayagan sa mga salungat na emosyon. Sa wakas, nagsimula siyang magsalita ng may boses na halos hindi marinig. Ideya iyon ng nanay ni Richard. Inamin niya nang hindi tinitingnan ako. Nang simulan naming planuhin ang kasal, iminungkahi niya na panatilihin naming exclusive ang guest list upang lumikha ng appropriate atmosphere. At sumang-ayon ka agad? Pinihit ko. Hindi eksakto, sagot niya, at ang kanyang boses ay lalong lumiit. Sa simula, sinabi ko sa kanila na kailangang naroroon ang tatay ko. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Ginang Villanueva tungkol sa trabaho mo, sa iyong sitwasyon sa pananalapi, sa iyong antas ng edukasyon. Ang mga tanong na kinatakutan kong itanong sa akin sa loob ng maraming taon. Ang mga parehong nagpapanatili sa akin na gising sa gabi. Nagtatanong kung magiging sapat ba ako para sa mundo na gusto ng aking anak na mapabilang. Magpatuloy ka, sabi ko nang tumigil siya. Ipinaliwanag niya sa akin na ang mga kasalan sa kanilang social circle ay mga strategic events, hindi lang mga family celebration na ang mga bisita ay maingat na pinipili upang lumikha ng mahahalagang networking para sa kinabukasan. At Sofia, na ang pagkakaroon ng mga bisita na may magkakaibang socio-economic levels ay maaaring lumikha ng pagkailang para sa ibang mga dadalo. Tinapos niya ang pangungusap sa isang bulong na halos hindi marinig. Ang brutal na katapatan ng kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na sampal. Hindi lang siya nagdesisyon na alisin ako, pinayagan niya ang isang estranghero na suriin ang aking halaga bilang isang tao batay lamang sa aking bank account at tinanggap niya ang pagsusuring iyon bilang valid.
At si Richard, ano ang opinyon niya tungkol dito? Patuloy kong tinanong. Sinusuportahan niya ako. Inamin niya ng may panibagong luha. Sinabi niya na naiintindihan niya na ito ay isang mahirap na desisyon, ngunit mahalaga na isipin namin ang aming kinabukasan bilang mag-asawa at ang mga impresyon na gusto naming likhain. Naitanong mo ba sa sarili mo kung ano ang mararamdaman ko na excluded sa pinakamahalagang araw ng iyong buhay? Ang tanong na ito ang ganap na nagpabagsak sa kanya. Nagsimula siyang umiyak ng walang kontrol, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Oo, Tay, syempre naisip ko iyon, ngunit kinumbinsi ko ang sarili ko na pansamantala lang iyon, na kapag matatag na kami bilang mag-asawa, maaari ka nang maging bahagi ng aming social circle. Naiintindihan mo ba kung ano talaga ang sinasabi mo sa akin? Tanong ko. Na handa kang isakripisyo ang aking dignidad ng pansamantala para sa social convenience. Hindi ganoon, Tay. Akala ko. Sofia, gusto kong sabihin mo sa akin ang iba pa. Pinutol ko siya. Sa loob ng huling 2 taon, inimbitahan mo ba akong gumawa ng isang bagay sa iyo na hindi in private? Ipinakilala mo ba ako ng may pagmamalaki bilang iyong ama sa harap ng iyong mga bagong kaibigan? Ang katahimikan na sumunod ay ang kanyang sagot. Alam naming dalawa na mula nang magsimula siyang gumalaw sa mas mayayamang circle, ako ay na-relegate sa mga pribadong pag-uusap, mga discreet na hapunan, mga tawag sa telepono kapag walang ibang nakakarinig. Tay, ako ay... Ang tanong na ito ang nagpilit sa kanya na harapin ang isang katotohanan na iniiwasan niya. Sa loob ng ilang minuto, hayagan siyang nakipaglaban sa kanyang mga iniisip bago sumagot. Sa tingin ko, nagsimula ko itong tingnan bilang isang bagay na normal, inamin niya sa wakas. Bilang isang bagay na ginagawa lang ng mga magulang para sa kanilang mga anak, hindi bilang extraordinary sacrifices na nararapat sa espesyal na pagkilala. At kailan eksaktong nagsimula kang makaramdam ng kahihiyan sa akin? Ang tanong na ito ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang kanyang mga mata ay ganap na bumukas at sinubukan niyang magprotesta, ngunit itinaas ko ang isang kamay upang pigilan siya. Huwag mong itanggi ang isang bagay na alam nating dalawa na totoo. Gusto kong malaman kung kailan ito nagsimula at bakit. Pagkatapos ng matagal na pagtigil, sumagot siya ng may katapatan na pumunit sa aking puso. Nang magsimula ako sa unibersidad at nakita ko kung paano namumuhay ang mga pamilya ng aking mga kaklase. Ang kanilang mga magulang ay may mamahaling sasakyan, malalaking bahay, international vacation, at nagsimula akong makaramdam na ang iyong estilo ng pamumuhay ay nagpapakita ng hindi maganda sa akin. Kahit alam mo na ang katamtamang estilo ng pamumuhay na iyon ay ang direktang resulta ng paggastos ko ng lahat ng aking pera sa iyo? Oo, bulong niya. At ang simpleng salitang iyon ay naglalaman ng mga taon ng sakit at katotohanan. Alam ko na iyon ay hindi makatuwiran at hindi makatarungan, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng ganoon. Isang tanong pa, Sofia. Sa loob ba ng huling mga taon, nag-alala ka ba ng tunay para sa aking kaligayahan? Naitanong mo ba sa sarili mo kung ako ay nag-iisa, kung may sarili akong mga pangarap, kung kailangan ko ng emotional support? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Alam naming dalawa ang sagot, ngunit kailangan kong marinig ito mula sa kanyang labi. Hindi, sumagot siya sa wakas ng may brutal na katapatan na nagpabagsak sa aming dalawa. Napakalaki ng focus ko sa sarili kong buhay, sa sarili kong mga layunin, na hindi ako tumigil upang isipin ka bilang isang kumpletong tao na may sariling pangangailangan. Pagkatapos umamin ni Sofia ng may brutal na katapatan sa kanyang mga pagkakamali at motibasyon, nanatili akong nakaupo ng tahimik sa loob ng ilang minuto na tila mga oras. Sa aking isip, may isang epic battle sa pagitan ng dalawang bersyon ng aking sarili. Ang desperadong ama na naging ako sa loob ng ilang dekada, handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak, at ang bago kong sarili na lumabas sa mga araw na iyon ng malalim na pagmumuni-muni. Ang tukso na ibunyag ang aking mana ay napakalaki. Maaari kong isipin ng perpekto ang eksena.
Sofia, huwag kang mag-alala tungkol sa anuman. Nagkataon na minana ko ang PHP 750 milyong piso sa mismong araw ng kasal mo. Maaari kong bayaran ang lahat ng utang mo at lutasin ang lahat ng problema mo. Ang kanyang pasasalamat ay magiging napakalaki. Ang kanyang pagsisisi ay tunay. Ang kanyang pagmamahal ay panibago. Ngunit ito rin ay ganap na artificial. Te, sabi niya nang may nanginginig na boses na pumutol sa aking mga iniisip. Alam ko na wala akong karapatang humingi ng anuman sa iyo pagkatapos ng lahat ng inamin ko sa iyo. Alam ko na naging masamang anak ako. Walang utang na loob, makasarili. Ngunit wala na akong ibang pupuntahan. Tumayo ako mula sa sofa at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran siya habang inaayos ko ang aking mga iniisip. Mula doon, maaari kong makita ang parke kung saan ako naglakad sa araw ng kanyang kasal, ang lugar kung saan natanggap ko ang tawag na nagpabago sa aking buhay. Ang irony ng lahat ay pambihira. Sofia, kailangan kong magtanong ng ilang bagay bago magdesisyon kung paano magpapatuloy, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. At kailangan ko ng ganap na tapat na sagot, hindi ang mga akala mong gusto kong marinig. Anuman tay, anumang bagay. Kung mayroon akong economic resources upang iligtas ka mula sa sitwasyong ito, ngunit magtatatag ako ng mahigpit na kondisyon para sa aking tulong, handa ka bang tanggapin ang mga ito? Anuman ang maging hindi komportable ang mga ito? May isang pagtigil bago ang kanyang sagot at naririnig ko sa kanyang katahimikan ang panloob na pakikipaglaban sa pagitan ng kanyang desperasyon at kanyang pagmamalaki. Oo tay, anumang kondisyon na ilalagay mo. Kahit na ang mga kondisyon na iyon ay mangangailangan na ganap mong baguhin ang iyong estilo ng pamumuhay, ang iyong mga prioridad, ang iyong paraan ng pakikipag-ugnayan sa akin. Oo, sagot niya ng mas mabilis. Sa pagkakataong ito, humarap ako upang tingnan siya ng direkta. At kung magdesisyon ako na ang pinakamahusay para sa ating dalawa, ay harapin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon nang walang tulong sa pananalapi mula sa akin. Kung ituring ko na ang muling pagliligtas sa iyo ay magpapatuloy lamang sa mga toxic patterns sa pagitan natin. Ang tanong na ito ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng tunay na takot, hindi lamang para sa kanyang legal na sitwasyon, kundi para sa tunay na posibilidad na ako, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay sasabihin sa kanyang hindi. Tay, pakiusap. Nagsimula siya ng may basag na boses. Alam ko na nararapat akong humarap sa mga kahihinatnan, ngunit maaari itong sumira sa aking buhay ng lubusan. Maaari nila akong ikulong, maaari akong mawalan ng lahat at manatiling may mark magpakailanman. Si Sofia ay ganap na bumagsak. Umiiyak sa paraan na hindi ko pa nakikita mula pa noong bata siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako agad tumakbo upang aliwin siya. Sa pagkakataong ito, pinanatili ko ang aking distansya at naghintay na iproseso niya ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya sa pagitan ng mga sobs. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin upang tulungan mo ako. Una, sabi ko, bumalik sa aking upuan ngunit pinapanatili ang pisikal na distansya. Kailangan mong maintindihan na kung magdesisyon akong tulungan ka, hindi ito magiging tulad ng dati. Hindi ito magiging blank check. Ito ay magiging isang unti-unting proseso na may palagiang supervision at malinaw na mga inaasahan. Tumango siya ng desperado. Pangalawa, kailangan mong lumayo ng lubusan sa buong social circle ng mga Villanueva. Wala nang kontak sa mga taong iyon. Wala nang pagtatangka na panatilihin ang estilo ng pamumuhay na iyon. Wala nang kahihiyan sa iyong mapagpakumbabang pinagmulan. Siyempre, tay, naiintindihan ko na ang buong mundong iyon ay isang ilusyon. Pang-apat, hahanap ka ng trabaho agad, isang tunay na trabaho na may katamtaman ngunit patas na sweldo, kung saan matututunan mo ang halaga ng pera na kinita sa sarili mong pagsisikap. Opo, tay. At panglima, ang pinakamahalaga, muli nating itatayo ang ating relasyon mula sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito ay may malinaw na defined roles.
Ako ang magiging tatay mo, hindi ang iyong empleyado. Ikaw ang magiging anak ko, hindi ang iyong boss. At kung kailanman ay muli mo akong tratuin ng may paghamak na ipinakita mo sa akin sa mga taong ito, anumang tulong ay agad na magtatapos. Umupo si Sofia sa sofa, pinunasan ang kanyang mga luha, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na labis kong namiss. Tunay na paggalang sa akin. Tay, tinatanggap ko ang lahat ng iyong kondisyon, ngunit kailangan kong magtanong ng isang bagay na nagpapahirap sa akin mula nang dumating ako dito. Sige, talaga bang mayroon kang economic resources upang tulungan ako sa utang na mahigit PHP 250 milyong piso? Dahil kung wala ka, kailangan kong simulan na i-explore ang ibang mga legal na option agad. Ito ang moment of truth. Maaari kong panatilihin ang aking lihim at makahanap ng unti-unting paraan upang tulungan siya sa loob ng aking apparent possibilities, o maaari kong ibunyag ang aking mana at lutasin ang lahat agad. Sa loob ng ilang minuto, na tila walang hanggan, tiningnan ko ang parehong mga option. Sa wakas, gumawa ako ng isang desisyon na ikinagulat maging ng aking sarili. Sofia, magiging ganap akong tapat sa iyo tungkol sa isang bagay na nagdesisyon akong panatilihin sa lihim. Sinimulan ko at nakita ko kung paano nagliwanag ang kanyang mga mata nang may desperadong pag-asa. Sa mismong araw ng iyong kasal, habang ipinagdiriwang mo nang wala ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa Estados Unidos na nagpapaalam sa akin na minana ko ang isang malaking halaga ng pera mula sa aking tito Roberto. Ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago sa isang halo ng shock, pag-asa, at isang bagay na tila relief. Magkano, tay? Sapat na upang lutasin ang lahat ng iyong legal at economic problems, sagot ko nang hindi nagbibigay ng tiyak na mga halaga. Ngunit narito ang mahalaga. Nagdesisyon akong hinding-hindi ko nasasabihin sa iyo. Bakit? Dahil gusto kong malaman kung kailanman ay mamahalin mo ako dahil sa kung sino talaga ako. Hindi dahil sa kung ano ang maaari kong ibigay sa iyo. Gusto kong malaman ang iyong tunay na damdamin sa akin na walang anumang motibasyon sa pananalapi. Nanatiling tahimik si Sofia, pinoproseso ang pagiging komplikado ng inamin ko sa kanya. At ngayon na alam mo ang katotohanan, patuloy ko. Ano ang nararamdaman mo? Relief dahil nalutas na ang iyong mga problema? Guilt dahil tinanggihan mo ang isang milyonaryong ama? O tunay na pagsisisi dahil nasaktan mo ako bilang isang tao? Ang kanyang sagot ang ganap na magde-define sa kinabukasan ng aming relasyon at magpapatunay kung paano ko eksaktong gagamitin ang aking bagong yaman upang tulungan siya o hindi siya tulungan. Tay, sabi niya nang may panibagong luha, ngunit may katapatan na nakilala ko bilang authentic. Nakakaramdam ako ng kahihiyan, hindi relief, hindi excitement para sa pera. Malalim na kahihiyan dahil napakabulag ko, napakalupit sa iyo. Kahihiyan dahil sinayang ko ang mga taon sa pagtanggi sa kaisa-isang lalaking tunay na nagmamahal sa akin habang hinahabol ko ang mga superficial fantasies kasama ang mga taong ginamit ako, tulad ng paggamit ko sa iyo. Sa unang pagkakataon sa pag-uusap na ito, nakakita ako ng isang bagay sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng tunay na pag-asa. Tunay na pagsisisi, hindi kinakalkula para sa convenience, kundi ipinanganak mula sa isang tunay na pag-unawa sa pinsala na idinulot niya. Ito ang sandali upang magdesisyon kung paano gagamitin ang aking bagong tuklas na kapangyarihan para sa paghihiganti, para sa walang kondisyong pagliligtas, o para sa isang bagay na ganap na kakaiba. Pagkatapos kong marinig ang tunay na pagsisisi sa boses ni Sofia, umupo ako muli sa harap niya at gumawa ng isang desisyon na magpapabago magpakailanman sa dynamic ng aming relasyon bilang mag-ama. Hindi ito ang walang kondisyong pagliligtas ng nakaraan ni ang malupit na pag-abandona na gusto ng isang bahagi ko bilang paghihiganti. Ito ay magiging isang bagay na ganap na kakaiba, isang conscious reconstruction batay sa paggalang sa isa't isa. Sofia, sinimulan ko ng may boses na matatag, ngunit mainit. Tutulungan kita, ngunit hindi sa paraan na inaasahan mo o tulad ng ginawa ko noon. Sa pagkakataong ito, magtatatag tayo ng isang emotional at financial contract
na makikinabang sa ating dalawa at magpapahintulot sa atin na gumaling ng totoo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkalito na hinaluan ng maingat na pag-asa. Isang contract? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, tratuhin natin ang sitwasyong ito bilang mga responsabling matatanda, hindi bilang ang desperadong ama at ang manipulative na anak na naging tayo sa loob ng maraming taon. Tumayo ako at kumuha ng isang notebook kung saan inayos ko ang aking mga iniisip sa mga araw na iyon ng pagmumuni-muni. Una, kukontakin ko ang pinakamahusay na mga criminal defense lawyer sa bansa upang ipagtanggol ang iyong kaso. Babayaran ko ang lahat ng kinakailangang legal fees upang patunayan na ikaw ay biktima ng estafa, hindi accomplice sa money laundering. Ang relief sa kanyang mukha ay agad, ngunit itinaas ko ang isang kamay upang magpatuloy. Gayunpaman, ang pera upang bayaran ang mga utang na inilagay ni Richard sa pangalan mo ay uutangin mo sa akin. Hindi mo ito matatanggap bilang regalo. Pipirmahan tayo ng isang legal promissory note na may minimal interest at isang payment plan sa loob ng 20 taon. Doon papasok ang pangalawang bahagi ng ating kasunduan, patuloy ko nang hindi natitinag. Iniaalok ko sa iyo ang isang trabaho sa Consultancy de la Cruz at mga kasosyo, ang accounting consultancy firm, na itatayo ko gamit ang bahagi ng aking mana. Magsisimula ka bilang administrative assistant na may katamtaman, ngunit patas na sweldo. Ang ekspresyon ni Sofia ay nagbago mula sa relief patungo sa ganap na pagkalito. Magtatayo ka ng kumpanya? Ikaw ang magiging boss ko? Eksakto. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang nagtatag ng mga kondisyon ng ating relasyon. Ngayon, ako ang magde-define sa mga terms ng iyong personal at economic recovery. Umupo ako muli at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Sofia, sa loob ng 20 taon, binigay ko sa iyo ang lahat ng hindi ka tinuturuan ng halaga ng anuman. Iniligtas kita mula sa bawat problema nang hindi ka pinapayagan na matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Minahal kita ng walang kondisyon nang hindi humihingi ng batayang paggalang. Nagtatapos iyon ngayon. Ibig bang sabihin ay hindi mo na ako mahal ng walang kondisyon? Tanong niya ng may maliit na boses. Ibig sabihin ng aking pagmamahal ay mananatiling walang kondisyon, ngunit ang aking pinansyal at emotional support ay ngayon ay may napakalinaw na kondisyon. Kailangan mong muling makuha ang aking tiwala step by step. Sa sumunod na 2 oras, itinatag namin ang mga rules ng aming bagong relasyon. Si Sofia ay titira sa isang 2 silid na apartment na uupahan ko sa parehong subdivision kung saan siya lumaki. Magkakaroon siya ng mahigpit na monthly budget na kasama ang pagkain, transportasyon at batayang gastusin, ngunit walang mga luho. Magtatrabaho ka ng 8 oras araw-araw, 50 araw sa isang linggo. Matututunan mo ang accounting, administration, customer service. Magsisimula ka mula sa ibaba tulad ng sinumang bagong empleyado. Ipinaliwanag ko habang siya ay nagtatala ng may isang kaseryosohan na hinding-hindi ko pa nakita sa kanya. At ang mga weekend? Tanong niya. Tuwing Sabado, maghahapunan tayong magkasama. Ngunit ikaw ang pipili ng restaurant sa loob ng isang budget na tutukuyin ko. Ang linggo ay magiging para sa family activities, magluto ng magkasama, maglakad sa parke, mag-usap ng totoo tungkol sa ating mga buhay. Sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap, ngumiti si Sofia ng tunay, tulad noong bata pa ako. Ang sumunod na mga buwan ay ang pinaka-transformative sa aming mga buhay. Lumipat si Sofia sa katamtamang apartment na pinili ko, dinonate o ibinenta ang lahat ng marangyang bagay na iniuugnay niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa simula, mahirap para sa kanya na umangkop sa pampublikong transportasyon, sa mga home-cooked meal at sa kawalan ng luho, ngunit unti-unti siyang nagsimulang makahanap ng kasiyahan sa pagiging simple. Ang kanyang trabaho sa aking bagong kumpanya, Consultancy de la Cruz at mga kasosyo, ay nagsimulang maging isang malaking hamon. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya ng walang structure o tunay na responsibilidad, kaya ang pagtupad sa mga schedule at pagkumpleto ng tiyak na mga gawain ay nakakapagod para sa kanya.
Ngunit natuklasan din niya ang isang bagay na hinding-hindi pa niya naranasan. Ang pagmamalaki sa pagkita ng sarili niyang pera. Tay, sabi niya sa akin isang Biyernes pagkatapos ng kanyang unang buong buwan ng trabaho. Nang matanggap ko ang una kong sweldo, nakaramdam ako ng kakaiba. Ito ay isang maliit na halaga kumpara sa nakasanayan kong matanggap mula sa iyo, ngunit mas pinasaya ako nito. Bakit sa tingin mo? Dahil iyon ay iyo. Kinita mo iyon sa iyong pagsisikap. Hindi mo ito minanipula mula sa ibang tao. Ang aming Saturday lunch ay naging pinakahihintay na sandali ng linggo para sa aming dalawa. Nang walang economic pressure na nagpakilala sa aming mga naunang pag-uusap, maaari kaming mag-usap tungkol sa lahat. Ang kanyang mga takot, ang aking mga postponed dreams, ang pamilya na nawalan kami ng kontak, ang mga plano para sa kinabukasan. Alam mo kung ano ang pinakakakaiba sa lahat ng ito? Tanong niya sa akin sa isa sa mga lunch na iyon, 3 buwan pagkatapos simulan ang kanyang bagong buhay. Mas mahirap ako sa pananalapi kaysa sa naging ako sa loob ng maraming taon, ngunit mas mayaman ako bilang isang tao. Ipaliwanag mo iyan. Dati may pera ako, ngunit wala akong dignidad. May mamahaling bagay ako, ngunit wala akong kapayapaan ng isip. Mayaman ang asawa ko, ngunit wala akong tunay na pagmamahal. Ngayon, mas kaunti ang aking mga bagay, ngunit ang mga mayroon ako ay tunay. Ang legal na proseso laban kay Richard at sa kanyang pamilya ay naresolba ng paborable. Ang pinakamahusay na mga abogado na kinuha ko ay nagpakita ng convincing na si Sofia ay naging biktima ng isang elaborate scam. Ang mga ari-arian na nasa kanyang pangalan ay inilipat pabalik sa estado upang bayaran ang mga biktima ng fraud na nagpapalaya sa kanya mula sa criminal liabilities. Si Richard ay inaresto nang sinubukan niyang tumakas sa bansa gamit ang fake documents. Sa panahon ng trial, naging malinaw na sinadya niya at minanipula si Sofia partikular dahil ang kanyang pribadong investigation ay nagkumpirma na ako ay may limitadong resources at magiging madaling i-handle. Ang irony ng nabigong strategy na iyon ay nagpapangiti pa rin sa akin. 1 taon pagkatapos ng araw ng dilaw na sobre, nagbago si Sofia ng napakalalim na para siyang isang ganap na kakaibang tao. Natuto siyang pahalagahan ang tunay na relasyon kaysa sa mga superficial connection. Mas gusto niya ang isang home-cooked dinner kasama ako kaysa sa anumang eksklusibong social events ng kanyang nakaraang buhay. Tay, sabi niya sa akin sa aming family Sunday, habang nagluluto kami ng magkasama tulad ng ginawa namin noong bata pa siya. Gusto kong formal na humingi ng tawad sa iyo para sa lahat ng mga taon na sinayang ko sa pagiging napakabulag at napakalupit sa iyo. Ipinakita mo na sa akin sa iyong mga aksyon sa loob ng taong ito, sagot ko. Madali ang mga verbal na paghingi ng tawad. Ang tunay na pagbabago sa pag-uugali ang talagang mahalaga. Maaari mo ba akong patawarin ng lubusan? Sofia, pinatawad kita noong araw na gumawa ka ng desisyon na magbago ng totoo, ngunit mas mahalaga kaysa sa aking pagpapatawad ay matuto kang patawarin ang sarili mo at huwag ulitin ang mga pattern na iyon sa ibang tao. 2 taon pagkatapos, nang patuloy na ipakita ni Sofia ang kanyang personal na transformation, nagkaroon kami ng isang final conversation tungkol sa pera. Alam mo kung ano ang desisyon kong gawin sa natitirang bahagi ng aking mana? Tanong ko sa kanya sa isa sa aming mga linggo. Ano? Lumikha ng isang scholarship fund para sa mga anak ng mga single parent na gustong mag-aral ng accounting o administration. Pangangasiwaan ito ng ating kumpanya na hindi na magiging akin lang. Gagawin kitang partner kapag natapos mo ng bayaran ng iyong utang. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng tunay na pasasalamat at pagmamalaki. Talaga bang nagtitiwala ka sa akin para sa isang bagay na napakahalaga? Nagtitiwala ako sa babaeng naging ikaw at nagtitiwala ako na naiintindihan mo na ang pera ay isang tool upang lumikha ng halaga, hindi upang bilhin ang pagmamahal. Ngayon, 20 taon pagkatapos ng araw na nagpabago sa aming mga buhay, mayroon kami ni Sofia ng relasyon bilang mag-ama na dapat sana ay mayroon kami noon pa man. Ito ay isang relasyon na batay sa paggalang sa isa't isa, malulusog na limitasyon at tunay na pagmamahal na hindi nakasalalay sa economic transactions.
Hindi na siya ang superficial na binata na nahihiya sa kanyang pinagmulan. Hindi na ako ang desperadong ama na nagkakamali sa pagbibigay sa pagmamahal. Pareho kaming natuto na ang pinakamahusay na relasyon ay itinatayo sa pundasyon ng paggalang sa isa't isa, hindi sa economic o emotional dependence. At bagaman hinding-hindi na namin mababawi ang mga taon na sinayang namin sa toxic patterns, bawat araw na itinatayo namin ng magkasama ay isang patunay na hinding-hindi pa huli upang lumikha ng isang bagay na tunay at mahalaga. Ang tunay na pagmamahal na tutunan namin ay hindi binibili o pinagmimiyembro. Ito ay nililinang, inaalagaan at pinoprotektahan sa pamamagitan ng pagtatatag ng malulusog na limitasyon na nagpapahintulot sa parehong tao na lumaki at umunlad.